Medyo nabibigyan. Magandang gabi sa lahat, purihin ng Panginoon, maging sa sambahayan ng ating mga kapatid na Velasco. Sabi nga dito sa ating aralin, halos yung ating aralin tungkol doon sa pagsaway. So walang katatapusan kundi mas mabuti yung makinig ng saway. No? So makikita naman natin, sabi kanina, kalimitan kasi sa sinasaway, lalo't pag marunong, hindi talaga tumatanggap ng saway. Pero kung bubulayin natin sa ating sarili, kung minsan nasasaway tayo, alam naman natin kung tama yung sinasaway sa atin eh. Kaya nga yung verse kong masasabi doon, sabi dito sa, alam yung ano yun, ng pantas, kaya nga nagagalit siya kasi nasaway siya, alam niyang mali siya. No? Ito yung nababagay doon. Sabi dito sa Santiago 2:10, sapagkat sino mang gumagawa, ay 2:10 nga ba yun? Yung kanina yung sa nakakaalam, mali yata yung nailagay ko. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. So malalaman natin bilang matagal nang nakikinig ng salita ng Panginoon at kahit pahapyaw-hapyaw na kahit ngayong bata sa kanyang tagal na ng umiidad, nalalaman niyang kung alin yung tama. So yun lang ang pinakaano sa atin, hanggat maaari talaga, pag alam nating mabuti, lalo't sinaway tayo, matuto din tayong makinig. Para nang sa ganun, sabi nga, nandun tayo sa right path. Lalo sa kapisanan, wala naman sasaway sa atin na ng mali dito hanggat maaari talaga Meron bang sa anak niya nagsabi o sa kapatid niya, huwag gawin yan, hindi yan masama, itong gawin mo, masama ito. So, makita natin puro tama yung ating halos lahat talagang sinasabi. Ang takot lang natin sa Panginoon, di ba? At yung last verse kong babanggitin, kung may mali man na sumasaway, sabi dito, hindi nakikita sa gawa, di ba? Yung sabi, ang hindi gumanap at ituro ito sa marami, tatawaging kalit-liitan sa kare ng langit. Pero dun sa sinasaway, kahit mali yung hindi mo makita sa kanya yung sinasaway niya, ito yung pinakagamot doon. Sabi sa 23:3 ng Matthew, o 1 and 2 to 3, nang magkagay sinalita ni Jesus sa mga karamihan ng kanyang mga alagad, na nagsisipagsabi, nagsisiupo ang mga eskriba at mga preseyo sa luklukan ni Moises. Lahat ng bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos, gawin ninyo, at ganapin, dalapwat huwag kayong magsigaw alinsunod sa kanilang gawa sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. So kapag tayo sinaway, alam naman natin na mali tayo, sumunod tayo. Ngayon, pagka yung sumasaway sa atin, hindi nakikita sa kanya, alam naman natin tama yung sinasabi niya, gawin natin. Magandang gabi pong muli po rin. Magandang gabi po sa bawat isa. Sensya na kanina napatayo ako. Ang hilig kasi magturo nito ni kapatid na Chujan. Yan po. At sa atin pong aralin, ang sarap lang makinig nung tungkol dun sa kaalaman ng bawat isa patungkol sa saway. Pero pagka kasi dumating na yung saway sa atin, minsan mahirap tanggapin. Talagang dumadating yung ganong bagay. Pero kaya nandito yung salita ng Diyos para at least yung mga bagay na yon mapagnilay-nilay natin. Kasi sinabi dun sa hulihan ng ating aralin, sa unahan daw ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. Pagka sinaway tayo tapos hindi tayo nagpakumbaba, gaya nung sinabi ng ating kapatid na Joy kanina tungkol sa Filipos, pagka halimbawa may sumaway sa atin tapos hindi natin inisip yung sinabi, di ba? Huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng papalalo kundi sa kababaan ng pag-iisip ay palagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Pagka naisip natin, kahit sino pa yon, kahit mas bata, kahit mas matanda o iniisip natin, pero pagka inilagay natin sa puso natin yung kapakumbabaan, nasasabihin natin, yung kapatid na yon, katulad na kasama naman natin, isa lang naman pinag-aaralan natin, inisip natin na mas mabuti, yun, ginamit siya. Nandoon yung pagtalima natin pero kung unahin natin, hindi, mas magaling pa nga ako sa'yo doon ang mangyayari na hindi natin tatanggapin yung saway na yon, kundi either magdadamdam tayo o kaya naman, hindi natin maitutuwid yung ating gawain. Pero kapag gano'n, tanggap lang tayo ng tanggap ng saway, kapag minsan minsan hindi naman mawawala yun Talagang minsan mauuna, minsan malulungkot ka o kaya naman magagalit ka. Pero pag iniisip mo lagi na dapat nasa unahan yung pagpapakumbaba,
doon natin matatanggap yung saway na isinasaway sa atin kahit sino pa yung sumaway sa atin. Siguro yun lang, papuri sa Diyos. Tayo po dadako na sa ating mga kaibigan. Nahin po natin ating kapatid na Herman. Magandang gabi sa Panginoon, una-una. Magandang gabi sa Velasco family. At sa mga kapatid, magandang gabi sa inyo at sa ating mga kapatid na nakatulay sa online. Sa ating pag-aaral na mahabang talakayan to kung tutuusin eh. At alam naman natin, iba yung sinasaway, iba yung sumasaway. Pagka yung sinasaway, ito yung mga pasaway. Na, ganyan yan eh. Ngayon kung ating pag-aaralan, minsan, ang mahirap sawayin, yung nagmamarunong. Iba kasi yung marunong sa nagmamarunong eh. Yung marunong kasi, pagka sinaway, tumatanggap. Kaya nga nagiging, sabi ni David, nagiging kabutihan sa kanya eh. Yung nagmamarunong naman, kaya ayaw masaway, kasi iniisip niya, tama yung hindi niya ginagawa. Ngayon sa pananakasulatan, mga kapatid, mayroong pagtuturo tungkol sa pagsaway. Hindi naman kinakailangan. May mga ano yan eh. Una, pangalawa, pangatlo, may ganyan. Sa kawikaan, sa ating pag-aaral, sabi rito, sa ating mga talakayan, sabi rito, ang tengang nakikinig sa saway ng buhay ay tatahan sa gitna ng kantas. Ang tinatalakay, ang sinulat ni Solomon, yung tengang nakikinig sa saway ng buhay. Kasi bakit? Ang pinag-uusapan na yung buhay. Maging nung araw ng kapanahunan ng Israelita, pagka pinag-usapan natin yung saway, may ganitong pagkakasabi. Sa aklat ng, alimbawa, na sumasaway, sabi rito sa aklat ng Levitico, sa chapter 19, sabi rito, verse 17, sabi rito, huwag ninyong kapuputan ang inyong kapatid sa inyong puso. Ganun ang pagkakasulat. Sabi rito, tunay na inyong sasawayin ang inyong kapwa at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kanya. Meron kasing sumasaway na nagtataglay ng kasalanan sa kanyang puso eh. Alin yun? Yung imbis na makasaway ka ng mabuti, sa taong nasa libutan marami yan eh. Sasaway yung anak sa maling ginagawa, pero yung bunga nga walang tigil ng kamumura. Mga pagsaway na ano yun eh, na hindi matigil. Kaya sinasabi rito na pag ikaw ay sasaway mo yung kapatid, huwag kang magtatabi ng sa puso ng kasalanan. Kaya nang magkaroon ng pagpapaliwanag si Pablo sa aklat ng Timoteo sa ikalawang Timoteo sa chapter 2. Ganito naman po ang pagkakasulat. Sabi rito, chapter 2 verse 25, sabi rito, ito yung sa mga sabi rito, pag ikaw sumasaway, yung nagtataglay ng sumasawayan, nasawayin may kaamuhan ang mga nagsisalangsang. Kailangan taglay-taglay mo pa rin yung kaamuhan eh. Mahabang proseso yan eh. Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos sa pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan. Ay kung paano katotohanan yung sinasaway mo, ayaw pa rin pakinig. May hangganan din yan mga kapatid. Paano naman tinuro ni Pablo? Sabi sa Tito, sabi sa 1:13, yung talata kapatid naman, sabi rito, ang patotoong ito ay tunay. Dahil dito, sawayin mong may kabagsikan sila upang mga pagaling sa pananampalataya. May pagsaway din ng may kabagsikan tinatawag. At ang sumasaway niyan, ang mahirap pagka nanggaling na sa Panginoon, mabigat na saway yun, kailangan kang malinawan. Magandang gabi mga kapatid, puri na. Salamat sa ating kapatid na Herman. Sunod natin ating kapatid na Froilan. Magandang gabi sa bawat isa po rin ng Diyos at sa pamilya po ng ating kapatid na Domi. Velasco family, gandang gabi sa inyo. At kasiyahan namin na nakapiling namin kayo lagi sa gawain sa dakong ito. At ganun din sa ating pong mga kapatid sa online. Gandang gabi sa inyo. May online ba? Okay. Dito po sa ating pag-aaral, no, may sinasabi rito,
ang pagkatakot sa Panginoon. Kasi mayroong saway, no, na ating pinag-aaralan, pagpapakumbaba. Dito sa atin, isa sa mahalaga yung pagkatakot sa Panginoon. Ngayon, ang pagkatakot sa Panginoon, no, hindi ka tinatakot ng Panginoon. No, hindi ibig sabihin ng gano'n. Ayaw tayong pasuruin ng Panginoon dahil tinatakot niya tayo. Hindi gano'n. Ang pagkatakot sa Panginoon ay paggalang sa Diyos at pag-ibig sa Diyos. Yun yung pagkatakot. Ngayon, ang kahalagahan nito, ang sabi sa 13:26 ng Gawa, ganito yung pagkakasabi. Sa 13:26, sabi rito, mga kapatid, mga anak ng lahi ni Abraham, at ang mga sa inyo'y nangatatakot sa Diyos. Sabi ngayon kasi nangangaral sila, may mga Hudyo doon. Sa inyo, sabi gano'n, mga kapatid na anak ng lahi ni Abraham, at ang mga sa inyo'y nangatatakot sa Diyos, sa atin ipinadadala ang salita ng kaligtasang ito. Ang mahalaga ron sa mga natatakot sa Diyos, sa inyo pinadadala yung kaligtasan. Napakahalaga nun. Doon pala sa natatakot sa Diyos, doon pala yung ninanais na Diyos na tamuhin mo yung kaligtasan. Bakit? Kasi sila yung natatakot sa Diyos, dito rin sa 16, Kawikaan 16:6. Sa pamamagitan ng kaawaan, katotohanan, ay nalilinis ang kasamaan. At sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon, ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Yun yung dahilan. Kaya pinadadala sa inyo yung kaligtasan, kasi yung natatakot sa Diyos, sila yung may paggalang sa Diyos, sila yung may pag-ibig sa Diyos, sila rin yung lalayo sa kasamaan. Kaya malapit sa kaligtasan yung natatakot sa Diyos eh. Kasi nga, hihiwalay talaga sila sa kasamaan. At nagagalit sila sa kasamaan. Diba? Ipagtanim nyo. Ayun ang utos 8:13. Tignan nyo sa 8:13 ng Kawikaan, ganito yung pagkakasabi. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan. Sabi nila, masama raw yung nagtatanim ka. Di ba? Sabi ng Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan. Ibig sabihin talagang kamumuhian mo. Yung masama ang kakamuhian mo, yung mga kasamaan. Sabi rito, kapalaluan. Ayaw niya yan. Pag natatakot sa Diyos, ayaw niya ng kapalaluan. Kahambugan, ayaw niya yan. Masamang lakad at ang masamang bibig ay aking ipagtatanim. Yan yan. Yung kapag may takot ka sa Diyos, may paggalang ka sa Diyos, pinagtatanim mo, maging masamang bibig eh. Kaya yung bibig mo, maingat ka dyan eh. Kasi talagang kamumuhian mo rin yan eh. Pagka ikaw ay merong takot sa Diyos. Ganun yung kaya nga turo ng karunungan eh. Tuturuan ka niya eh. Pagtatanim mo yung kasamaan, ayaw mo yan, iiwasan mo yan. Kahambugan, aalisin mo yan. Kaya ang sabi rito, ipinapauna yung pakumbabaan eh. Kasi nga, hindi taglayo na natakot sa Diyos. Yung nagmamataas, ayaw ng Panginoon niya. Ngayon, ang isa pang advantage dito, ito ang pinakamahalaga. 33:18-19 ng awit. Sabi rito sa 33, ito mapanghahawakan nyo to. 33:18, narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa Kanya. Kita nyo, yung paningin ng Panginoon, nasa iyo. Kapag natatakot ka sa Panginoon, sa kanila na nagsisiasa sa Kanyang kagandang loob upang iligtas ang Kanyang kaluluwa sa kamatayan. Sabi rito, at upang ingatan silang buhay sa kagutom. Kita mo, kahit kagutom yan, iingatan ka ng Diyos na buhay. Kapag ka ikaw ay may takot sa Diyos, sabi rito, ililigtas Kanya ang kaluluwa sa kamatayan. Maaaring sa mga karamdaman, dumarating yan sa tao na ikaw ay yung kahit lingkod ng Diyos namamatayan. Si Eliseo namatay sa karamdaman yan eh. Propeta Eliseo namatay sa karamdaman niya. Bakit? Kasi kapag nangyayari yon, ang gusto ng Diyos, magpahinga ka na. Pinagpapahinga ka ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos na may darating pa mga panahon, baka hindi mo kayanin. Kaya pagpapahingahin ka ng Panginoon, ganun kabuti ang Diyos. No? Kaya sabi, iingatan kang buhay. Kung hindi ka pagpapahingahin ng Panginoon, sa panahon na yon, tsaka ka pa nawalan ng pananampalataya, dinadisgrasya ka pa. Di ba? Kaya ganun kabuti ang Diyos. Alam niya yon. Purihin ng Diyos. At magandang umaga. Gabi pala. About siya. Okay, sunod natin ang Tito Dindo.
Magandang gabi po, puri ng Panginoon sa mga kapatid natin sa online, yung mga kapatid natin dito. Kumusta po kayo? Puri ng Panginoon. Sa ating pag-aaral, ang sino ba yung sinasaway? Hindi. Yung namamali. Mali ka, sinasaway ka eh. Yung mga ganun. Ang mali. Ay sa Isaias, yung mga namamali, sabi ganon, ay darating sa pagkaunawa. Yun ang hula eh. Kaya kung kaya ikaw yung namamali, sinasaway ka. Ngayon, ang sabi sa ilang talata, sabi sa Gis, banggit na rin to. Kung ikaw, sabi rito, nasa daan ng buhay ang nakikinig ng saway. Tapos, sabi naman sa isang talata rito, inuulit ko lang, no? Sabi dun sa Gis, sa taimtim na nag-uunawa, nananasok yung saway. Kapag sinaway ka, nananasok, sabi rito, nananasok na taimtim sa isang nag-uunawa. Kaya ngayon namamali, darating dun sa pag-unawa. No, dun sa, kasi, mali ka kung darating ka sa pagkaunawa, kung sabi sa isang aralin natin, kung magpapauna yung pagpapakumbaba. Hindi yung kapaluluan. Kasi may mabigat na saway doon sa nagpapabaya, doon sa lakad. Oh, kung nagpapabaya ka sa lakad, mabigat yung saway sa'yo. Diba ganon? Pero kung nauunawa mo at nagpapakumbaba ka, at nakita mo at alam mo yung kamalian, darating ka doon sa pagkaunawa. Ang mabigat ganito. Doon sa 25, no? Sa 1925. Ito muna. Iyong saktan ang manlilibak at ang musmus ay mag-aaral ng kabaitan at iyong sawayin ang nag-uunawa sa'y makakaunawa ng kaalamang. Kaya nga dumarating nga yung pagkaunawa mo pag ikaw ay sinasaway. Ang namamali, darating sa pagkaunawa. Kung uunawain mo, kung papasok sa'yo yung taimtim na pagkaunawa kung bakit ka sinasaway. Ang mahalaga doon, yung pagpapakumbaba mo. No? Hindi darating yung kapalaluan. Mabigat yun eh. May mga salita kasi, yung mga manlilibak eh, yung mga palalo, ayaw silang pasaway. Yan nga. Kahit na anong salita mo, hindi sila pasaway. Pero yung taimtim na nagpapakumbaba, ay darating yung araw, makakaunawa ka. Sabi sa Isaias, ito na lang po, gawin nating aralin na rin. Sa 29 ng Isaias, sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. Matututo sila, yung mga mag-upasala, matututo sila ng aral sa pamamagitan ng saway. Saway ng Panginoon, hindi saway ng tao. Puri ng Panginoon, magandang gabi po. Sunod natin. Excuse me. Sabi po dito sa ating aralin sa aklat ng Kawikaan, sabi po doon sa binasa ni kapatid na din doon kanina sa 15:10 ng Kawikaan, mayroon daw mabigat na saway sa nagpapabaya ng lakad. So, ang malimit na nasasaway, yung namamali ng lakad, yung nagpapabaya sa lakad. Kaya sabi rito sa chapter 3 ng Kawikaan, 3:11, pakibasa mo nga kapatid Mike. 3:11 hanggang 12. Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon. Hindi mayukman sa kanyang saway. Pagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang ibig, gaya ng ama sa anak na kanyang sinaway. Yung pala, yung pagsaway sa atin, yung pala ay
isa sa paraan ng pag-ibig ng Ama sa atin, pag tayo sinasaway. Kasi sabi rito sa 3:12, sabi nga rito, sapagkat sinasaway ng ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng Ama sa anak sa kanyang tinuturing tayo, yung sa, kung mapabalikan natin yung pinag-aralan natin sa Hebreo, chapter 12 ba ng Hebreo o chapter 10, yung sinasabi doon, anak ko, huwag mong baliwalayin ang saway ng Panginoon. Kasi sinasaway niya talaga yung kanyang iniibig, yung mga itinuturing na anak. At kung hindi sinasaway, sabi doon, mga anak kayo sa ligaw, hindi kayo tunay na anak. So mapalad tayo na tayo ay sinasaway. Kung tayo sinasaway, ang kailangan lang, pag sinasaway tayo, maging matalimahin naman tayo doon sa saway. Kasi may sinasabi rin dito, no? Sabi nga doon sa, dito pa rin sa kawikaan yun eh. Sabi may sa isa, dito sa 6:23 ng kawikaan pa rin, paboritong verse ni kapatid na ano ito. Sabi dito, 23 sapagkat ang utos ay ilaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. yung pala, yung pagsaway sa atin, yung saway ng Panginoon sa atin, daan ng buhay. Ilalapit tayo sa buhay pag tayo ay sinasaway at tayo ay tumalima sa saway, patungo yan doon sa kabuhayan. Kaya napakapalad yung mga pag sinasaway ay nakikinig, tumatalima sa saway. Sabi yung hindi raw nakikinig ng saway ay, sabi doon, sa 29 ng kawikaan pa rin, sabi doon, Ang madalas na masaway na nagpapatigas ng kanilang leg ay biglang mababaling at walang katamutan. yun. Pagka hindi ka na napasasaway, palagi ka na lang nagkakamali, palagi ka nang nasasaway, sabi doon, at pinatigas mo ng iyong liig, ayaw mo nang pasaway, kasi sabi yung, ang alipin daw, 29:19 ng kawikaan, ang alipin hindi masasaway ng salita. Kahit alam niya na totoo yung sinasalita mo, hindi siya makikinig. Kasi nakatanim na sa kanyang puso yung hindi siya pasasaway talaga. Ito yung tinatawag na pasaway talaga, hindi nakikinig ng saway. Kaya yun lang siguro maibabahagi ko. Purihin na po yung gandang gabi. Mga oras sa akin. Nag-swerte yun. Magandang gabi po at salamat sa Panginoon. Sa Velasco family. Siguro, tawagin ko na kayo mga kapatid dito. Kasi nakikinig naman kayo lagi ng salita ng Diyos eh. Kaya mga kapatid na rin natin to, sila Vicky, sila Joy, sila kapatid. Magandang gabi sa iyo. Salamat sa Panginoon. Salamat sa gawain ito. Sa biyaya na maalam ko. Sa gabi ito, napakabiyaya ang salita ng Diyos ang narinig natin. Sabi nga, halos wala akong nasabi dahil sa saway, no? Yung mga narinig natin sa gabi ito. Sa lahat po ng naka-online ngayon, magandang gabi po sa inyo sa patuloy na pagkinig ninyo. Naway pagpalain po tayo ng Panginoon sa patuloy na gawain ganito. Yung aralin natin, nabanggit kanina ni Kapatid na Domi na dalawang bagay daw yung narito. Yung isa, yung nakikinig ng saway at isa yung tumatanggi sa saway. Isang bagay. Saan tayo dito? Okay. Palagay ko, kasi kapag Kristiyano ka, dapat talaga tatanggap ka ng saway. Kasi alam mo ang kahinatnan mo, kapag hindi ka tumanggap ng saway, alam mo yung kahinatnan mo. Delikado. Diba? Sinasabi ka ni Kapatid na Guillermo, ang madalas masaway, mababali ang liig, at wala lang kagamutan. Delikado yun kapag dumating sa atin yun. At sa atin naman, alam naman natin na yung saway na nanggagaling sa atin, hindi minsan sa amin eh. Lalo-lalo na kapag uba ang ating banal na espiritu, matinding saway yun, yung kinasabi ko. At doon, kapag hindi ka nakinig doon, sa 2-3, may klalag na tayo. Kaya nga, madalas namin banggitin sa inyo mga kapatid, na kung kami minsan, nagkakaroon kami ng kipag-ulayo sa banal na espiritu, may mga pinapaabot sa amin na saway. Kaya yung saway na yun, kapag kami sumaway,
pakinggan ninyo yung saway na yun sapagkat hindi galing sa amin yun. Mapapabuti kayo doon, yung buhay na minimiti ninyo, makakamit ninyo yun. Pagkaya din namin ginamit namin. Ngayon sa pag-aaral natin, sabi ko nga kanina, yung isa, yung nakikinig ng saway, ang sabi dito, sabi, ang tengang nakikinig sa saway ng buhay ay tatahan sa gitna ng mga pantas. Bakit sinasabing tatahan sa gitna ng mga pantas? Kasi ang katangian ng pantas, kapag sinaway mo sila, tatanggap ng saway at iibigin ka. Yung kasi yun. Yung palang nakikinig ng saway, yung consider ka pala na pantas ka na. Dahil doon sa pagtanggap ng saway. Yung isa naman, yung tumatanggi saway, hinahamak mo mismo, ibig sabihin, inilalagay mo sa kapahamakan yung kaluluwa mo. Halimbawa, narito tayo sa Panginoon ngayon. Hindi ka tumatanggap ng saway, tumatangi ka sayaw at sa saway. Ang nangyayari sa'yo, pinapahamak mo yung kaluluwa mo. Ikaw ang gumagawa para hindi mo makamit yung buhay na walang hanggan. Di ba? Ganun ang nangyayari. Sabi ganoon, ngunit siya nakikinig ng saway, nagtatamo ng kawan. Ito yung magandang bagay rito eh. Matigas ang ulo, pero kapag tumanggap tayo ng saway, yung sinasabi ng Panginoon dito, nagtatamo ng kawaan. Kaysa doon sa ayaw tumanggap ng saway. Kasi yung ayaw na tumanggap ng saway, ibig sabihin, saway ng saway. Matigas. Ilang ibig sabihin nun eh. Pero yung tumatanggap ng saway, nandun nahabag yung Panginoon. Yun tayo sa pangatlo. Kasi dalawang bagay binanggit ko dito kanina eh. Yun tayo sa pangatlo. Yun tayo sa 28, 23. Ito yung pangatlo. Baka dito rin tayo, lalagay din tayo dito halimbawa. Kasi magandang katangian dito eh. Siyang sumasaway sa isang tao ay makakasumpong sa isang araw ng higit na lingap kaysa doon sa kunway pumupuri ng dila. Ibig sabihin, yung taong sumasaway, makakasumpong pala sa ibang araw ng higit na lingap kasi doon sa nagpupunwari ka. Halimbawa, anong halimbawa nun? Dito sa ito, yung sinabi dito sa 24, sabi dito, ng kawikaan. Siyang nagsasabi sa masama, ikaw ay matuwid. Susumpain siya ng mga bayan, kaya yamutan siya ng mga bansa. Ito, sa 25. Ngunit silang nagsisisaway sa kanya ay magkakaroon ng kaluburan. Diba? Ibig sabihin alam mo masama ang tao, kunwari aanin pa siya. Parang, alam mo na masama yung tao eh. Sabi, matuwid ka. Sabihin mo gano'n. Para lang hindi magalit sa'yo. Parang halimbawa gano'n. Hindi maganda yung gano'n. Sinasabi. Mas mabuti na sinasabi rito na, saway mo talaga siya. Magkakaroon ka ng lingap sa sinasabi na, silang sisaway sa kanya, magkakaroon ng kaluguran. Sinasabi. Ano pa yung isa pa? Last verse ko siguro. Yung sinasabi naman dito sa 19, mayroon talatang sinasabing ganito. Ito. Hindi ko na mabasa kung talata ito pero 19:25. Pakita kung tama ba, kung 25 ba ito mga kapatid natin, pakicheck nyo ha. Iyong saktan ang manglilibak at ang musmus ay mag-aaral ng kabaitan. Okay yun. Kaya nga yung musmus, natututo yan kapag yung manlilibak, sinasawata mo. Ganun yung parang sinasawata mo yan. At iyong sawayin, dito na pumapalab yung kanina pa rin, yung pantas. At iyong sawayin ang nag-uunawa at siya yung makakaunawa ng kaalaman. Kaya nga sinabi kanina kapatid na masabi kapatid kanina na yung saway madali sa kanya sa nag-uunawa. Madali sa kanya yung saway doon sa taong umuunawa. Kasi pag yung taong hindi umuunawa, doon magiging mahirap sawayin. Pero kaya nga sinasabi dito, at iyong sawayin ang nag-uunawa at siya yung makakaunawa ng kaalaman. Kaya mabuting saway, kapatid, di ba? Kaya nga sabi ko sa kapisanan, maswerte tayo rito dahil yung saway na natatanggap natin, hindi galing sa tao, kundi galing dun sa taas. Sa kataas-taasan. Kaya purihin ng Panginoon, magandang gabi po sa bawat isa. Salamat sa ating kapatid na Orber. At tayo po'y dadako na sa kapatid na magmensahe. Wala po sa ating kapatid na Oscar.
Kaya sa bawat sa magandang gabi. Yun po sa mga naka-online sa gabi. Dadagdag na lang tayo. Pasasabihin ko. Ang dami na. Nasabi na. Babasahin ko muna yung aralin sa gabi. Sabi rin sa ating aralin sa 15, 31 hanggang 33. Sabi rito. Basahin ko na lahat ha. Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay ay tataan sa gitna ng pantas. 32. Siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kanyang sariling kaluluwa. Ngunit siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. 33. Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan, at sa unahan ng karangalan ay pagpapauna ang pagpapakumbaba. Okay. Marami na tayong narinig na tungkol dito sa ating aralin. Dadagdag na lang. No? Sabi rin sa 31, ang taingang nakikinig sa saway ng buhay ay tataan sa gitna ng pantas. No? Yung tengang nakikinig ng saway ng buhay daw. Matuturing natin na itong banal na kasulatan yung saway ng buhay, no? Ating pinagsasaluhan sa gabi ito, no? At sabi rin sa aklat ng ano, dito rin sa Kawikaan. Nabanggit na rin ito kanina eh. Sa 6, no? Sa 6:23, sabi rito. Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Ay, di pa siguro mo lang. Kikita. Nakikita yung basta maliwanag siya na. Kaya lang kung saan na umano eh. Ganun din. Kaya. Tsaga ko na lang to. Alam mo sa ano yung sa ano talaga. Mapalad talaga kasi yung nakikinig, no, ng salita, no. Mas lalong binanggit kanina, no. Kasi sa pagkikinig, no, hindi ka aarin doon. Kundi aaring kang ganap doon sa pagkinig at sa pagtupad, no. Sa ano eh. Dito sa aklat ng ano nung sa Apocalypse 1:3, binabanggit naman nandito yung bumabasa. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na, no? Tatlo yan. Kailangan ano ka, kasama yung tatlong yan, bumabasa, nakikinig at tumutupad. Kasi pagka nawala ang isa dyan eh, may pagkukulang yan eh. Pero yung maano dyan talaga, yung gumaganap. Kasi doon ka nga aaring ganap sa pagtupad ng salita ng Diyos. Basahin ko muli dito sa aklat ng Hebreo, no? Ay sa aklat ng Santiago sa 1:12 ay 1:22. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita
at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang muka sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya ay umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang ganun lang. Kasi yung yung napaka-importante kasi yung pakikinig, lalo dito sa salita ng buhay, yung sa ating banal na kasulatan. Nandun kasi yung natin. Sabi rito sa aklat ng Kawikaan pa rin. Sa 8, sabi rito sa 8:34 hanggang 35. Ito daw yung mapalad yung nakikinig. Mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang bayan, na naghihintay sa mga pintuan. Sapagkat sino mang nakakasumpong sa akin ay nakakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Yung pakikinig mo raw, no? Salita ng Diyos. Kasi nagiging karugtong nung ating aralin. Pagka nakikinig ka ng salita ng buhay, naging yung pantas. Tatahan, no? Sa daan ng buhay. Dito naman tayo sa 32. Siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kanyang sariling kaluluwa. Ngunit siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kawaan. No? Yung tumatanggi sa saway na ipalawag na kanina. Kapahamakan talaga yung matatamo. Nung hindi yung tumatanggi sa saway, no? Yun ang natin tatamuin. Dalawa lang yan. Bagay na to. At yung hindi nakikinig ng saway, kapahamakan to sa sarili mo Ganun mangyayari pagka hindi ka makinig, no? Sa saway. Kaya nga ang Panginoon talagang sumasawayan, no? Sa kanyang iniibig, sinasaway niya. Kasi anak tayo ng Panginoon, no? Yun ang natin. Kaya yung paghanap ng kanyang ng karunungan, no? Yung kasi yung kailangan dito rin yung karunungan, no? Kasi yung pinakapangunahing bagay na dapat natin kamtan, no? Sabi nga, huwag tayong maging mangmang, no? Kundi unawain natin ang kalooban ng Diyos. Kasi dun hindi ka mapapahama kung may kaalaman ka, no? Yung binanggit ni kapatid na Nessie kanina, yung ang kamangmangan daw ay sumisira sa lakad ng tao sa 19 3 ng Kawikaan. Kaya kailangan talaga natin alamin yung at unawain yung talaga yung kalooban ng Panginoon. Pag nasumpungan natin yan, magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi rito sa 15 ng 12 ng Kawikaan sa 13, hindi, sa 14. Sa 12 pala, 15. Sabi rito, ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mga mata. Ngunit siyang pantas ay nakikinig sa
payo, no? Kaya kailangan talaga maging ano tayo, marunong, no, Panginoon. Yung pagkatakot sa Panginoon, yun ano ng karunungan eh, no? Kaya yung ano talaga natin, dapat natin iukol sa Panginoon. Ito sa ano, sabi rito sa aklat ng Kawikaan pa rin. Puro kay ano to, kay Haring Solomon sa 10:17. Nasa daan ng buhay siyang nakikinig ng saway, ngunit siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. No? Doon ka talaga mapupunta pagka pinabayaan mo yung saway, lalo yung turo ng Panginoon, no? Ganun mangyayari sa atin. Mapapamak talaga. Lalo pagka hindi mo ginanap yung kanyang salita. Sabi rito sa 13:30 ng Kawikaan, sino mang humahamak sa salita ay nagdadala ng kapahamakan sa sarili. Ngunit siyang natatakot sa utos ay gagantin. No? Kaya kailangan wag nating ano talaga yung salita ng Panginoon. Wag natin hamakin. Kapahamakan to. Ano ba yung salitang paghamak sa salita? Yung hindi mo tinupad yung salita ng Panginoon. Binaliwala mo. Yun. Pagka hindi mo ginaganap, no? Kaya yung kapahamakan na mangyayari sa'yo. Ang Panginoon talaga ang gaganti, no? Sa bagay na yan. Kung anong ginagawa natin. Dito sa aklat ng ano, sa 22 ng Kawikaan sa 17. Kaya kailangan talaga yung makaano tayo ng kaalaman ng Panginoon. Yung maging pantas, no? Sabi rito 17, ikiling mo ang iyong pakinig at iyong dinggin ang mga salita ng pantas at ihilig mo ang iyong puso sa aking kaalaman. Paano maging pantas tayo doon sa salita ng Panginoon? Yung sabi rito, ihilig mo yung turo, no? O ikiling mo. Ano ba yung nakalagay? Wala na. Kasi kung ano yung makisama, yung pakiano mo sa pantas, doon ka sama. Hindi doon sa mangmang. Kasi pag napasama ka doon sa mangmang, mapapariwara ka doon. Pero kung sa mangmang kung sa mangmang ka sasama, no, yung kaalaman mo, lalago yung kaalaman mo. Ganun po yung para magkaroon ka ng kaalaman. Laging sa sa turo ng Panginoon nando ka. Hindi ko. Oras na ba? 15 pa. Dito sa ikalawang sa aralin natin, isa yung pagkatakot. Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan. At sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. No? Yung talaga yung binanggit na niya ito ni kapatid na Troy lang kanina eh. Liwanag na no. Yung turo ng karunungan.
yung pagkatakot sa Panginoon, no? Ay turo ng karunungan, no? Kasi pagka wala kang takot talaga sa Diyos, no? Yung awa ng Panginoon, yung biyaya, hindi talaga ano sa iyo. Pagka wala kang takot sa Panginoon. Siguro masabi nga. Dito na, no, yung blanco tayo ngayon, ha. Yung sasaway, di ba, no? Sa pagsaway sa tao ng ano, ng isang ng isang kapatid, no, napaka ano yan, kailangan tala na i-ano natin sa sarili, no, tanggapin natin kung ano ang tinuturo sa atin o isinasaway sa atin, sapagkat meron siyang ano, kung may nakikitang kamalian man, ito po yung magtutuwid sa kanya kaligtasan dun sa kaluluwa na naliligaw, no? Kung nalili sa Berlin sa ano, sa Roma sa 15. Sa 13. 14, no? Datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-alinlanganan, no? Pagka na ano kasi siya ng nalilis ng ano, saan ba yung kapatid? Ating panambalikin siya dun sa ano, espiritu. Pag na ano siya dun sa kamalian, no, muling panambalikin natin siya. Sa ano natin siya, palalanan, no, at yung ano kung nagkakasala, no, yung hindi naman mabigat na kasalanan, ating panambalikin siya, saway, no, palalanan. Ganun po yung ginagawa natin para manambalik siya doon sa espiritu. Ganun po yung inaano natin, no? Kasi si Apostol Pablo nga, yung pag-ano niya, pagsaway niya, no, ginagawa niya ito para manambalik yung mga nagkakasala, no, manumbalik muli sa yung binanggit kanina sa ano, sa Kalawang Pedro sa 2:25, sabi nito, nasawaying may kaamuan ang mga nagsisalangsang, baka sakaling sila ay pagkalubuan ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan, at sila ay makawala sa silo ng diablo na bumiyag sa kanila ayon sa kanyang kalooban, no? Yun po yung ginagawa natin, sinasaway, no, na may kaamuan. Si ano naman, kaya naman nasasaway ng ano minsan yung pagsaway ni ano, ni Apostol ay ni Tito, di ba? Kabagsika naman yung ginamit niyo rin. Kasi talagang matigas na, ayaw manunay. Bigay muna natin sa ating kapatid na, no, sa pagtatanong. Mga kapatid, ay po itatapos sa paglilinaw at pagtanong